Okay, so dito tayo sa Caloocan, punta tayo sa Sobel Hotel. Sobel Hotel. Tara, pasok tayo para makita natin yung e-scooter din. So dito ang entrance, no? Ayan, meron silang mga menu. Ayan natin itong hotel. So pagpasok mo pa lang, yung aliwalas at bango ng hotel, ano mo na. Ito ang e-scooter. Yan. Napakaganda ng mga units, ang kulay. Okay, tingnan natin. Ito, tingnan natin tong mga units ng e-scooter. Iba tawag ito e-scooter, no? Yes. Pero e-scooter, no? So ito ang tinatawag na E3. So ayan, naka-categorize siya, no? Kung titingnan mo kasi yung iba, walang idea kung ano yung wattage o ano. So equivalent niya is 130cc sa motor. So ganoon siya. So makikita ninyo, halos magkakamukha sila, no? Kung makikita niyo sa mga ibang e-bikes, pero sa iba-iba yung kanilang features. At syempre, kung ano yung mga binibigay nilang mga freebies, yan, dyan nagkakatalo yan. At syempre, yung mga batteries kasi nila, iba-iba din yun. Hindi porket lithium-ion, lithium LiPo4, eh, pare-parehas. May iba-iba din pong ano yan, category. May mga tinatawag na 10C, 8C, yan. So yun, so oops, mamaya, ayusin natin ito mamaya. So ito, malaki ang compartment nitong E3. Kung makikita niyo, pwede siya kasing dalawang battery lagay. So ito, makita nyo, sample lang to na may mga gamit, no? Mas maganda nakikita nyo. So yung mga documents nito. Kasi, by the way, ang e-scooter ay registered. Pwede siyang i-registered, no? I-register. Yan. Kung namamali yung palang grama. Okay, so yun po. Itong e-bike na to, pwede siya dalawang battery. So optional yung magdalawa ka, no? So may backup. So ito yung mga ano niya, kasama na may mga pang top box na kagad siya. At sa akin importante, malaki compartment. Kasi ito yung marami akong lalagyan ng kapote, di ba? Alam niyo na yan. Kapote, tas yung mga gamit mo. Siyempre, alam mo naman pag sa pagmomotor, mag-aamoy ka dyan, usok. Kaya kailangan meron kang cologne or alcohol. Yan ang mga dapat na basic mo na meron ka sa Siyempre, flooring. Maganda may flooring para relax din yung paa mo. Dahil since yung ating ginagamit naman na service is pang service talaga. So, yun yung pwede mong magamit na patungan kung ano naman dyan. So, ito ay 2,500 watts. Sorry, ito pala ay 3,000. Nandito na ako dun sa, sa 2.5. So, 3,000 watts. Tapos, disc brake na rin po siya. Mamaya, papakita ko sa inyo yung pagka-disc brake niya. Then, ang size po niya, size 12. So, size 12 din po yan. Pero dito sa harapan, size 14. Yung mga size 14, like pang Mio. Yan, Mio. Then yung 12, mga Gravis, yung mga kaparehas niya. So, ang maganda doon, yung design niya parang Japan. Kasi sa Japan, maliit talaga yung gulong sa likod. Kung mapapansin niyo yung Suzuki Bergman, maliit yung likod, malaki yung harapan. So, ayun. So, ito naman, 110cc. So, mas matipid siya. Mas mura siya, siyempre. So, bigyan na natin yung presyo kasi nandun naman yung presyo nakasulat. Kasama na sa registration, 150,000 kasama na po yung LTO registration. So, ayan. So, dito naman sa E2L, kung medyo mas tight ang budget nyo, kung medyo mayroon pa kayong alinlangan about sa e-bikes, gusto nyo palang sumubok, E2L, 110cc naman siya. So, ito ay 135,000 kasama na yung LTO registration, 3,000 watts din siya. So, anong pinagkaiba niya? Siyempre, sa mga battery capacity, ayan. Although, optional din po siya na pwedeng dalawang battery ang ilagay. So, ayan. Nakita niyo po yung mga wire na yan. Base po sa aking napag-aralan or nagkukwento sa mga ganito mga Pag ganito pong mga kulay, ganyan na po yung kakapal, high tension wire na po yan. Which is medyo nakakamatay na rin po yan kapag kayo po nakakuryente dyan, no? So, ayan, may lock po yung battery niya. So, pwede siya, kailangan susi. Hindi mo siya basta, hindi siya pwede manakaw basta-basta. Kasi, alam niyo naman, dito sa atin, kinukuha yung buong e-bike, sirain para manakaw yung Pero, huwag nating promote yung ganyan. So, ito naman,
Kung napansin niyo po, kung nakasubscribe po kayo sa akin, nakita niyo po to na drive ko dun sa EDSA. Although dun lang, hindi natin na maximize. Ito po yung 285,000. Sa mga nagtatanong po noon, napakadami po nagtatanong noon. Ang ganda po, ang ganda, futuristic na. Makikita yung titingnan nyo. Lahat ng features po nito nandun po sa isang video ko, no? So, ito po ay kasama na yung registration sa 285. 8,000 watts. 8,000 ha. Tandaan nyo po yan. Kaya po siya medyo nagkaroon ng presyo, no? Kasi po, ang investment po kasi talaga sa e-bikes, it's battery, then yung hub. So, syempre, controller. Tatlo lang po yan. Pyramid po yan, no? So, ayan po yan. So, ito, 350cc na yung category niya. So, imagine ka, para ka okay to, to mention X-Max, no? Kasi yung mga 350cc, yung mga ganun, yung mga alanganin ng hindi po umabot sa 400, no? Okay, so, ito po yung pinakabago. So, yung pinakabago po nila is 5,000 watts. By the way, ito po kasi is mid-drive. Ibig sabihin, sa gitna po yung makina niya. Middle. So, dito po, yung hub niya, 5,000 watts. Medyo mas, siya, 220cc. Kung titingnan nyo, the more kasi na nagpa-power ka, the more na lumalakas din sa battery. Parang gasolina po yan. The more na malakas yung makina mo, mas malakas po sa gasolina. So, depende po sa tuning yan. Kaya po meron tayong nire-remap na tinatawag. So, dito po, 185,000 naman siya. So, kung medyo gustong-gusto niyo siya, pero nagiging mabigat sa inyo masyado, might as well, gusto niyo pong makakuha ng ganitong unit, eto dito po tayo. 5,000 watts na siya. Which is, siya, yung hub niya, yun na po yung yun po yung pinaka magpapa-andar sa kanya. Hindi po siya mid-drive. So, medyo ang bigat po niya, nasa dulo. Kasi itong mid-drive sa gitna eh. So, mararamdaman nyo rin po yan. Iba-iba rin po yung pakiramdam, yung handling, ganyan po makikita yan. Mararamdaman nyo po yan. 220cc, imagine, sasabayin, iiwanan pa nga NMAX nito. No? Yung mga NMAX lovers din, pasensya na po, pasintabi po, no? So, lahat po ng nabanggit ko dito, lahat yan disc brake ang likod. Disc brake harap, disc brake ang likod. Pero ako kasi, mas talaga ako gumamit ng preno sa harap. Pinaka-importante sa akin, preno sa harapan. So, silipin ko lang din yung nito, yung disc, ayan po. So, 14 yung size niya. So, lahat po siya, LED projector yung ilaw niya, headlight niya. So, kung gusto niyo mag-upgrade, tingin ko, mahirapan kayo mag-upgrade. So, the best way po doon, maglagay ng auxiliary light. So, yung mga MDL. Pero syempre, limitahan nyo rin po yung MDL ninyo dahil bawal din po yung sobrang lakas na nakakasilaw dahil nakakaabala tayo sa ibang So, sige, pakita lang din natin mabilisan tong babalikan natin to si E5H kung tawagin. Kasi itong E5C, ito po yung nag-trending din sa ating video na nakaraan. So, pakita ko lang po yung pinaka-affordable nilang e-scooter na umaapaw po na ang benta po ngayon nito. Kasi kung titignan nyo, parehas po siya ng Honda Click ang itsura. Pati muka, Honda Click. So, ito yung mga colors available dito sa e-scooter ng na tinatawag nilang ito. So, ito pala is 2,500 watts. So, ito yung tinatawag na E120. So, makita nyo, may reverse na siya, may cruise control. Alam niyo na po yung cruise control eh. So, may park, may sports, and so, yun po yung mga niya, may traction control. Diba? May traction control na. Kaya medyo sulit na siya. Sa presyo po niya is 90,000. Ayan. Nakikita niyo po dito, registered na rin po ito pag nilabas. So, pwede nyo na po siyang gamitin. Pag bilhin nyo po dito, labas na kayo. Kaya ganun na siya kabilis. Process lang syempre yung documentation para po sa LTO registration. No? So, ganun. Meron na rin po siyang mga USB charger. Ayan. Makikita nyo po dito. Ganun din po naman sa iba. So, yan. Medyo rin po ito. Medyo malaki din po ang compartment. Ayan. Maganda rin po yung compartment niya. Nandito po kasi yung battery. So, yung charger niya, kakaiba, di ba? Hindi siya basta ordinaryong charger makikita. So, yung pan niya nandito.
Kasi karamihan ng makikita nyo pa nandito eh. Yung plastic lang yung made. So pagka nabagsak ng konti, nawawala, nasisira. So ito medyo high-end na rin po, no? So makikita nyo dito, quality na po yung mga premium quality e-bikes na rin po siya. So ano ba kinakailangan pag nag-register? Siyempre po yung mga chassis number. Yung mga chassis na may numero po yan. Then yung motor hub number. So yan. Okay. So balikan po natin tong si E5H. Oh, by the way, ito meron silang parang Vespa inspired, no? Makikita ninyo. Ito yung mga una po nilang units. Mid-drive po siya. Ayan, ang ganda, di ba? Although alam niya na po yung pati kulay kamukha nung isa, no? Ganyan po siya, inilagyan ng mata para mukhang minion. So yun. Ganda, parang Vespa talaga siya itsura, yung kagaya kay ginawa nila eh. So okay, so buksan natin to. So ganun din, pagbukas nito, dito ako sa kabila. So pagbukas nito, yung susian niya may NFC, pwedeng card siya. Then pagbubuksan niyo na po siya, ang susian po nandito sa loob. So yung susi, ayan po. So pagkapaano niya diyan, ayan, malinis tignan pagka sinarado niyo siya. Ayan. Parang Windows di ba? So iba Pentium pa eh. Okay, so ito naman dual battery siya. Meron po siyang smart, meron din po siyang sports. Ayan, sport, ayan po. So naka-P, ibig sabihin naka-standby siya. Hindi nyo siya magagalaw pa. So pag pinrena nyo po siya, pwede na siya ready to drive. Nakalagay na dyan, ready to drive. So may wifi na siya, bluetooth. Makikita nyo sa connection sa inyong cellphone. Then, ayun. So meron din po siyang cruise control. Meron siyang reverse. Yung reverse niya, pag pinindot nyo po, reverse na. Hindi nyo na kailangan i-throttle. So hindi kayo mahirapan Then, disc brake po, harap likod. So hindi po siya naka-combi brake. Pero okay lang po yan. Kasi ngayon lang naman po nauso yung mga yan. So meron din po siyang hazard. Then high beam. May passing din po siya. Ayan. Meron din siyang auto. Ano ibig sabihin ng auto? Pagka dumilim na, automatic bubukas yung ilaw. Ayan, may lumabas na wifi. Yan. So para i-connect mo sa sa cellphone mo. So yun. Tingnan niyo naman po kung gaano kalaki ang compartment ito. So asa ng battery? Siyempre po dahil may gitna. Yun, nasa gitna po siya. So gusto niyo ba silipin? Pachekan natin press mark. Yan. Tingnan niyo po yung wire. Mga high tension wire na po yan. No? Yan ang mga binabayaran po dyan. Yan. Ganyan po yan. Kaya po nagmamahal ang e-bike kasi iba hindi pa nila matanggap. E-bike lang yan, bike pa rin kasi sinasabi nila. Exactly. Pero hindi po siya talaga ordinary bike na dahil nilagyan mo na ng makina yan saka baterya na yan po yung bumubuhay. Okay, so meron din po siyang charger. Ayan, may switch. Ayan, ito po yung charger niya. So makikita niyo po, depende na po yung mga connector. Mas quality na po yan. Kasi pagka ordinary charger pa rin nilagay niyo dyan, nag-iinit yung charger. Kaya kailangan niyo na mas magandang charger dyan. So okay, so yun lang po muna. At mahaba-haba na yung video natin, discuss natin. So sure na makikita ninyo sa kalsada, dadami po ito, mga e-bikes. Okay, so maraming salamat po. Thank you. Ayan meron na rin tayo dito sa Japan, guys. So, okay. Once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa,